Dami kong ginagawa ngayon. Sobrang busy. Kasi kaninang umaga pa ako nagluluto. Until now, nakasalang pa yung kalderetang baka. Pinapalambot ko pa. Doon kasi kami magse-celebrate mamaya ng Noche Buena kina Kuya Rodolfo. So, nag-ready ako ng ilang mga dadalhin. Hindi kasi talaga ako sanay. Pag may nag-i-invite sa akin, wala akong dala. Pero unless talagang biglaan at hindi ako makakapag-prepare, wala nang time. So, bumabawi na lang ako sa ibang araw. So, ngayon naman, day off ko nga kahapon, 23 and 24 ngayon. Mamaya pa lang dito yung Christmas. So, 25 na ngayon sa Pilipinas. Merry Christmas po sa inyo dyan. Nauna kasi kayo ng 16 hours. So, kami ay ngayon pa lang magse-celebrate. So, ito yung mga na-ready ko, guys. Meron tayong embutido. Ito, nakagawa ko ng maraming embutido. Beef embutido. And then, nakagawa tayo ng biko. And then may nakasalang pa ako dun sa baba na kaldereta. Mamaya dadaling ko dun. Magre-ready lang ako. And then maaga pa naman. Pupunta lang muna siguro ako sa farm. Kasi nagbigay daw si boss ng bonus sa amin. I think gift check tigwa 100. Mga gano'n nakasobre. So pupuntahan ko lang siya ngayon. May pasok din kasi yung mga kasama ko. Ako lang yung na-timing na day off. So magbibihis lang ako kasi makasaglit muna doon. Makuha din. Sayang din yun. Baka mawala pa. A few moments later. Gulat pa ako at kinatok ako nung kasama kong Mexican. May naghahanap daw sa akin. Pagbaba ko, yung palang na-meet natin nung Christmas party na kababayan natin, na subscriber natin na nag-visitors dito. Ang plano kasi before niya, maghahanap siya ng LMIA. Kaya nga lang hindi na umabot. So pumunta pa rin siya kasi nandito naman yung mga family niya. So ipapasyal ko lang sila ngayon dito sa farm. At the same time, isasabay ko na pagkuha nung bonus ni boss na binigay na gift card para pang grocery natin. Diretso na rin sila doon, itutur ko na rin sa farm. My friend! Tara po. Yung sumalubong sa akin kanina. Mexican po yun. Actually, yan? Parang hugot lang namin kasi pangalan nito. 3 shift kami ay hindi na kinakaya talaga ng katawan dahil walang maayos sa tulog. So hinugot yan. LMIA din yan. So shifting pala kaya? Shifting kami. 3 times kami nagmi-milking maghapon. Every 4 hours, nagmi-milking kami. Kaya pabalik-balik kami dito. Can you imagine, babalik kami dito. 4 hours lang yung aming pahinga. Magluluto, kakain, iidlip. Nakikita ko yung nilalakad ko araw-araw nun. Ito yung nilalakad ko. Kaya nga lang sarado to kasi malamig eh. Diyan ako napasok nun. May snow nun eh. Oh, yan. Ito. Mag-i-snow to. Buong to. Mag-i-snow yan. Yan lang, bahay namin. Tapos ayun yung Oh, ayan yung trabaho. Ba, kilala mo? Basketball mo pala eh. Si Herbert. Ayan, ito ang pinakamatagal na sa amin dito. Ito ang PR na dito. Ito pa lang ang PR dito. Oh, yan ang hindi naalis eh. Pero hindi, sabi mo wala kang kilalang vlogger. Vlogger din to. Nag-delete ni GJ. Ha? Nag-delete ni GJ. Alin? Yung channel ni... Si Alan ba dito rin ba? Ay, ganun. Punta siya. Punta mo mamaya. Kaso nandun si... Oh, diyan si Alan. Nandun si Kenny. Oh. Ito na, kilala Oo. ko mga to. Yan. Dito si Herbert kasi naka-assign yan, itong mga to. Nakita ko to sa video mo eh. Pero hindi ko alam na binablog mo yun ha. Plan talaga namin, yung nga lang, nagkasakit ako nung sakit ko eh. Hindi ka umabot. Actually, marami nga akong kaibigan na may nakabook na. Papunta na rito, September, October, November. Wala na, hindi na tumuloy. Sayang yung ibinayad sa ticket kasi nga, wala nang tourist into working permit. Lalo na ngayon, tinanggal na yung flag polling. Sinabi namin sa kanya, enjoy mo na lang, mag-tour ka na lang dito. Kasi ang mga magulang ko, citizen na rin dito. Para makita na lang. Kami citizen na dito. So, sabi ko ba? Hindi, pag nakahanap siya ng LMIA na mag-sponsor, yun nga lang, uuwi siya ng Pilipinas. Yun nga, yan. Doon ipaprocess. Pero at least may kausap na siyang employer. Pwede yun. Marami nagsasabi nun, uuwi siya. Oo. Pero Oo. sa Pilipinas, ang matagal lang yung UEC. Pero yung processing ng visa ng working visa, paano maayos? Halimbawa, may employer kang nakausap talaga na mag-o-offer ng LMIA. Okay, paprocess natin yung documents mo, lahat ipaprocess na LMIA mo. Kaya nga lang, sa Pinas ka mag-aantay.
employer, ganun pa rin. Hindi kagaya dati, ganun pa rin. Mag-apply ka maghanap ka ng employer, pero dito na ipaprocess, hindi ka na lalabas ng ng Canada. Ngayon, lalabas ka ng Canada. Napasarap na yung kwentuhan namin dito. Hindi na kami nakarating doon sa milking. Dadaling ko nga sana sila doon para makita nila. No? Doon kayo magpicture sa gitnang yun. Para maraming baka. Kasi yung iba dito, mga busog na. Libo yan. Wala pa yung baka doon. May baka pa kami doon. Oh. Saan lang yun? Pantayan nila. Ha? Hindi siya yung Pagpasok niyan doon sa loob na yon, pagpasok niyan doon, kakabit lang yan, tapos kusa na yung babagsak no? Pagtapos na mag-milking, kusa na yung babagsak, tapos lalabas na sila kusa, alam na nila yung gagawin nila. Yan, paalis na sila. Tinur ko lang sila kanina dito sa farm. Medyo dumilim na rin, may gagawin pa rin kasi ako eh. Ingat po kayo, ingat! So kakabalik ko lang, inantay ko lang silang makauwi, nagkasarapan na rin yung kwentuhan namin. Actually, yung isa ay subscriber natin siya na na dito yung mga kamag-anak niya eh. Nag-tourist siya. Ang problema kasi dati, nung papunta na siya, nagkasakit daw siya, kaya na-late na siya. Hindi na siya umabot doon sa tourist into working permit. So ngayon, in-enjoy na lang niya yung pamamasyal dito. At kaya kanina, pinasyal ko sila dyan, kasama niya yung bayaw niya. Nandito kasi yung mga kamag-anak niya. And then yung magulang pala niya dito is citizen na, sabi niya. And then dinaanan ko na rin tong regalo ni boss sa amin. Check natin kung ano nga ba to. Yun o. Medyo parang nalungkot din naman ako. Kasi nabanggit ko nga sa inyo nitong mga nakaraan na may pinagdadaanan nitong company namin. So alam mo yung nagbigay si boss ng family picture nila. Ayan. Family picture dito sa Bakahan. May napipil ako at saka yung mga kasama ko na ano ba to, pamamaalam ba to? Kasi alam niyo na, may financial problem dito sa company namin. I don't know kung ito ba ay sinyalis ng pamamaalam or what, kung ano, hindi natin alam. So parang souvenir or memories niya sa amin, hindi namin alam. So ayun, nakalagay dito, may notes pa pala siya dito. Basahin natin. Ferdinand, I hope I spell it right. Sabi niya, Merry Christmas. Thanks for all of your help in this past year. T. Cynthia and family. Yan. Sabi niya gano'n. Kay Ma'am Cynthia pala to. So maraming salamat. Alam niyo, itong pamilyang to, kahit papano malaki na itulong sa atin na magkatrabaho tayo dito. Napaka-supportive pati nila pagdating sa pag-apply ng PR. Wala kayong magiging problema. Pirma lang sila ng pirma. Kaya talagang nakakalungkot din if ever talaga na halimbawa at hindi na talaga magtagal itong farm namin. Kasi alam niyo yung mahabang panahon din na umikot yung mundo ko dito sa Bakahan. Dahil nga sa mga pinagdadaanan ngayon na financial nitong company namin, hindi ko alam kung hanggang kailan pa kami dito. Pero sabi naman ni boss, as long as you want to stay here, mag-i-stay pa din naman daw sila dito. Hindi ko na lang ma-discuss sa inyo eh, kasi nabanggit ko na naman to ng mga nakaraang vlog natin. Na kasi nga, ang taas ng binabayaran tax dito. Biruin nyo yung lawak ng farm na yan. Yung property tax pa lang, napakalaki ng binabayaran niya. Kaya nga sabi niya before sa amin, plano niyang lumipat sa Vanderhoek kasi mas mababa doon yung tax doon. Parang doon niya planong simula ulit ng panibagong farm na kagaya nito. At bitawan na to. Kaya lang yung mga anak nga niya, nasanay na mag-stay dito nga sa Abbotsford. Gusto ni boss doon, gusto ng mga anak niya dito. So, kaya sila nag-i-stay pa rin dito dahil doon sa mga anak niya. Nung dumating sila kanina, nagre-ready ako nitong mga mga dadali natin eh. Itong embutido. Tapos ito, na-ready ko na rin to. O, akong gumawa nito, guys. Pakita ko sa inyo. Ayun, no? 'Di ba? Nagawa ko nitong biko, embutido at nasa baba pa yung yung kaldereta natin. Siguro malambot na yon. At yun ang dadaling ko, biko, embutido at saka tong yung kaldereta. Para naman may dala tayo at magpa-party kami mamaya dito sa Eagle Mountain kina Kuya Rodolfo. Kasi nga po malungkot dito talaga ang Christmas. Kanina nga lang, ito may nabasa ako. Sabi nung isang Pilipino, saan may Pilipino salo-salo tonight na pwedeng puntahan naming alone sa Canada? Kalungkot magpasko dito. Ang totoo po niyan, malungkot talaga ang Pasko dito. Ang pansin ko lang dito, ang masaya-saya lang ang Pasko dito ay yung mga kasama ang pamilya nila dito. Pero yung mga solo pa lang dito, hindi pa sila PR, wala pa yung pamilya nila dito, talagang malungkot.
Yung iba nagagawa makijoin doon sa mga party ng iba. Kagaya ng gagawin ko ngayon, makikijoin lang tayo sa party nila. Pero kagandahan naman doon kasi, si kuya at saka si ate Kay, never naman pinaramdam sa akin na, uy, diyan ka lang sa isang tabi, bahala ka dyan sa buhay mo, hindi. Talagang maasikaso yung dalawa at pinaparamdam sa akin na, uy, hindi ka iba ha, wag kang mahiya dito, ganun. Kaya yun ang kagandahan doon sa pamilyang pupuntahan ko ngayon. Well anyway guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na siguro yung vlog natin kasi magre-ready na ako. Anong oras na rin, maliligo pa ako. And then mamaya doon kami mag-Christmas party kina Kuya Rodolfo. Maraming salamat sa panonood. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Dami ko ng regalo. May binigay pa si Ate Kay dito. Nasa eco bag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish Wow. you a Merry Christmas. Uy, Under Armour. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas Oh, and a bininyagan na ka. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We